Sa ulat pong ito ni Mel Chanco, nabanggit na halos kalahati sa mahigit na 5 trillion pesos proposed budget para sa 2024 ay uutangin po ng bansa. Kasabay po niyan ay ang paglobo ng hinihinging confidential fund para sa 2024 na umabot na sa mahigit 10 billion pesos. Ibig sabihin, mas dumami ang mga opisyal ng gobyerno at mga ahensya ng gobyerno ang humihingi ng confidential fund. Tila yata nauso na ang paghingi ng confidential fund ng ating mga opisyal at ahensya ng gobyerno. Bilang mabilis na reaksyon, sa akin pong palagay, kaya po kinakailangan nating umutang ng halos kalahati ng mahigit 5 trillion pesos proposed budget para sa 2024 ay dahil lumiit or bumaba ang kita ng gobyerno. Dahil siguro bumaba ang tax collection. Ito po ay maaaring epekto ng pagbagsak ng ekonomiya, pagbagal ng net inflow ng foreign direct investment, pagbagsak ng tourism. Or siguro dahil yung mga tao mas piniling magtipid dahil nga po sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sinong matutuwang gumastos at mag-spend ng pera kung ang mamahal po ng bilihin, kung may mas dapat i-prioritize na gagastosan. Hindi naman po ganong tuloy-tuloy or palaging tumataas ang sahod ng mga manggagawa. Ako personally, dahil hindi po ako nakakakita ng transparent at maayos na paliwanag sa paggamit nila ng pondo ng bayan sa tax natin, I personally choose na magtipid, huwag gumastos lamang kapag kailangan para makaiwas ako magbayad ng value-added tax dahil yung tax na binabayad ko ay hindi ko naman po nakakakitaan ng transparency sa kanilang paggamit, no? At hindi ko paramdam ang resulta ng kanilang pinagagamitan ng mga pondong ito. Yung po ay personal choice ko, ano po. Sa tingin ko, maraming tao ang pipiliin na magtipid na lamang kesa makadagdag ng pagbabayad ng tax. Kung hindi naman po natin nakikita ang malinaw na paliwanag at kung tila iniiwasan ang mga tanong ng taong bayan patungkol sa paggamit nila ng pondo ng taong bayan. Lalo na ngayon na tumaas ang hinihinging confidential fund at dumami ang mga opisyal at ahensya ng gobyerno na humihingi ng confidential fund. Nabalitaan po natin na bumaba ang kita ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil siguro sa pagbagsak ng ekonomiya. Evident na sa aking palagay, bumaba po ang turismo ng bansa dahil umpisa pa lang palpak na gumamit ng mga footage hindi naman sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Paano matutuwa ang mga foreigners, ang mga turista na pumunta sa Pilipinas kung ganyan? Dahil nabalita po yan sa international news. Tapos, ang sabi din sa balita, bumaba ang kita ng PCSO. Bakit? Dahil siguro yung mga tao ay hindi na tumataya sa loto. Naumay na or umayaw na sa pagtaya ng loto dahil siguro may mas dapat pagkagastosan or dahil hindi naman tumatama or dahil nabalitaan nila na ang PCSO ay gumastos ng mahigit 300 million pesos para sa advertisement considering na wala namang kakompetensya ang PCSO. Ang pagtaas po ng demand sa budget at pagtaas ng kakailanganing utangin, ang pagtaas ng hinihinging confidential fund kahit hindi naman nabibigyan ng taong bayan ng malinaw at transparent na paliwanag, ang pagbaba ng kita ng gobyerno, ang pagbagal ng ekonomiya, ang pagbagal ng net inflow ng foreign direct investment, ang pagbagsak or hindi pag-boom ng turismo ng Pilipinas, yan po ay mga senyales or sintomas na hindi po healthy ang ekonomiya ng bansa. Bukod dyan, yung mga nababalitaan natin na dumami ang hindi nag-enroll. Ang sabi sa balita, mahigit 2 million. Bukod dyan, 150 plus thousand ang kakulangan sa classroom. At ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin at ng mga produktong petrolyo, yan po ay mga senyales na tayo po'y paurong, palubog bilang isang bansa. At sana po yan ay huwag magtuloy-tuloy dahil kung hindi, tayo pong lahat ang apektado. Ano pong masasabi nyo sa binahagi ko sa inyo? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang ating video. At kung hindi pa po kayo subscribe, please do subscribe and click nyo po yung bell notification button. Ayan po, para updated kayo sa ating mga bagong upload.